King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1387. Ang mataas na lupa. Sa ilalim ng mga mata ng tatlong half-step godlords, si Zhao Feng ay naglaho at tumusok sa katawan ng isang rank 9 ancient god sa isang galaw. Ang rank 9 ancient god na ito ay miyembro din ng ancient soul race. Kahit na matagumpay na tambangan ng isang tao ang isang ordinaryong rank 9 ancient god, sasaktan sila ng isa, hindi papatayin. Ngunit sa sandaling ito, ang kanyang katawan at isip ay parehong hinihila at pinabagal ng hindi nakikitang enerhiya ng oras. Ang enerhiya ng nakakakilabot na Chaos Origin ay nilalamon ang kanyang katawan, enerhiya ng kaluluwa, divine power, at lahat ng iba pang uri ng enerhiya, lahat ng ito ay naglalaho sa kaguluhan. Lumamon at sumipsip. Ang Chaos Origin Divine Power sa palad ni Zhao Feng ay nagsimulang lumakas sa halip na hamina. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay pinunit ang rank 9 ancient god sa maliliit na piraso. Mula sa instant movement hanggang sa sneak attack, wala pang 2 segundo ang lumipas. Junior. Ang tatlong half-step na godlords ay halos natulala, at pagkatapos ay nagalit sila at mas lalong sumabog sa layuning pumatay. Masayang pinatay ni Zhao Feng ang isang rank 9 ancient god sa ilalim mismo ng kanilang mga mata, pinahiya silang tatlo. Darkwater Jail Dragon. Ang ancient god Jailsi ay dahan-dahang nag-abot ng isang braso. Buzz. Ang brasong ito ay kakaibang naging itim na tubig, at pagkatapos ang tubig na ito ay nagsimulang lumaki hanggang sa ito ay naging isang Darkwater Jail Dragon na 10,000 talampakan ang haba. Roar. Ang dagandong ng Darkwater Jail Dragon ay yumanig sa lupa, na naging sanhi ng panginginig ng mga kaluluwa sa pagkabigla habang ang isang hindi nakikitang bagyo ay tumakas. O hindi. Agad na namutla si Xin Wuang. Isang level 9 water intent secret art, at sinamahan din ito ng soul attack ng ancient soul race. Ang makapangyarihang lihim na sining ng isang kalahating hakbang na godlord ay sapat na upang agad na pumatay ng isang average na rank 9. Makikialam na sana siya nang biglang pigilan siya ng ancient god destruction flow. Ako ang kalaban mo. Nagsimulang umikot ang mga kamay ng ancient god destruction flow, at 2 itim na ilog ng destruction ang lumabas mula sa kanyang kaliwa at kanang braso. Ang ancient god destruction flow na ito ay talagang bihasa sa destruction intent. Bilang isang half-step na godlord, naabot niya ang level 9 destruction intent, at medyo mas malakas siya kaysa sa ancient god Jailsi. Whoosh! Boom! Boom! Ang 2 mapang wasak na ilog ay tila nabalisa, ngunit sila ay pumulupot sa paligid ng Xin Wuang na parang kakaiba at maliksi na itim na ahas. Bagamat hindi natatakot si Xin Wuang sa Ancient God Destruction Flow, tiyak na pipigilan siya ng ilang sandali at hindi mag-aalala tungkol kay Zhao Feng. Sa kabila, Level 9 Water Intent, at pinagsama rin ito sa Bloodline Soul Art ng Ancient Soul Race. Naramdaman ni Zhao Feng ang isang panganib na paparating. Gayunpaman, nanatili siyang tiwala at maluwag. Matapos patayin ang rank 9 ancient god, naalala pa niyang kunin ang nahulog na interspatial dimension tool. Roar! Ang nakakatakot na Darkwater Jail Dragon ay sumugod at nilamon ang kanyang katawan. Hihihi. Isang mahinang tawa ang nagmula sa ulo ng Darkwater Jail Dragon, na sinundan ng banayad na space-time ripple. Kalokohan. Ang ancient god Jailsi ay may nakakatakot na ekspresyon, ngunit hindi siya sumuko. Ang Darkwater Jail Dragon na ito ay nilikha mula sa kanyang braso, at makokontrol niya ito na parang extension ng kanyang katawan. Thump. Boom. Biglang itinaas ng Darkwater Jail Dragon ang napakalaking buntot nito at tumangay ito kay Zhao Feng sa itaas. Swish. Si Zhao Feng ay naglaho muli, na naging dahilan upang muling mawala ang Darkwater Jail Dragon. Mukhang hindi sapat ang isang Darkwater Jail Dragon para harapin siya. Kailangan nating pumasok mula sa mas maraming panig. Mabilis na kumalma ang Ancient God Jailsi. Nag-mature na rin siya pagkatapos pumasok sa Ancestral Legacy Treasury. Matapos matalo ng paulit-ulit, hindi siya nang ahas na maliitin ang kanyang kalaban. Kulong Dragon's Claw. Sa isang solemne na ekspresyon, ginawa ng Ancient God Jailsi ang kanyang kabilang braso sa transparent na itim na tubig. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ito ng hugis ng Jail Dragon Claw na ilang libong talampakan ang haba. Whoosh!
Inatake ng Jail Dragon Claw si Zhao Feng mula sa likuran habang ang Darkwater Jail Dragon ay umatake kay Zhao Feng mula sa harapan. May problema si Zhao Feng. Sina Ancient God Resplendence at Ancient God Thundermount ay hindi maiwasang mag-alala. Gayunpaman, kailangan nilang harapin ang mga pag-atake ng iba pang rank 9 Ancient God, ang Ancient God Muyu. Hindi lang iyon, ngunit pinapanatili pa rin ng Ancient God Ice Jade ang Thousand Berg Ice Domain, na nagyayelo sa lugar sa loob ng radius na 1,000 li. Womb. Ang mga iceberg ay dahan-daang nagsasara, na naging dahilan upang ang nagyayelong enerhiya ay pumailanglang. Habang lumilipas ang panahon, kakaunti na lang ang puwang nila para makipaglaban. Ang dalawang mas mahihinang Ancient God Giant God Race ay parehong naapektuhan ng malakas na malamig na enerhiyang ito, at ang kanilang mga bloodline, divine power, at lakas ay hamin na lahat. Sa ilalim ng kontrol ng Ancient God Ice Jade, ang Thousand Berg Ice Domain ay pangunahing nakaapekto sa kanyang mga kaaway. Nangangahulugan ito na, kahit na ang dalawang Ancient God Giant God Race ay nagtutulungan, sila ay pinipigilan pa rin ng Ancient God Muyu. Gayunpaman, mukhang hindi gaanong apektado sina Xin Wuang at Zhao Feng ng malamig na enerhiyang ito. Sa tingin ko ito ay kalahating hakbang na katumbas ng God Lord. Isang mapaglaro at nakakaaliw na boses ang nagmula sa isang sulok ng larangan ng digmaan. Swish! Biglang nag-iwan ng blur si Zhao Feng sa hangin habang tumataas ang kanyang bilis ng walang babala. Bang! Bang! Parehong hindi nakuha ang Darkwater Jail Dragon at Jail Dragon Claw, sa halip ay pinulbos ang dalawang kalapit na iceberg. Sa sandaling ito, hindi gumamit ng instant movement si Zhao Feng. Ang kanyang mga diskarte sa paggalaw at bilis lamang ay sapat na upang madaling makaiwas sa mga pag-ataking ito. Kung tungkol sa malamig na enerhiya ng Thousand Berg Ice Domain, talagang walang epekto ito sa kanya. Nasa kanya ang proteksyon ng space-time robe pati na rin ang lumalamon na katangian ng Chaos Origin Divine Power, kaya anumang malamig na enerhiya na lumalapit sa kanya ay naglahong parang bato sa karagatan. Ang susunod na layunin ay patayin ka. Lumulutang sa hangin, itinuro ni Zhao Feng ang isang daliri sa Ancient God Muyu. Arg! Ang Ancient God Muyu ay nasa gitna ng pakikipaglaban sa dalawang Ancient God ng Giant God Race. Nang marinig niya ang mga salitang ito, agad siyang napawisan ng malamig, nanlamig ang mukha. Malinaw niyang nakita kung paano namatay ang kanyang kapwa rank 9 Ancient God. Junior, huwag kang maangas. Ang Ancient God Ice Jade, na nasa kalagitnaan ng dahan-daang pagbawi sa Thousand Berg Ice Domain, ay agad na nagpakita ng malamig na ekspresyon. Masyadong mapagmataas. Ang Ancient God JLC ay parehong nagalit at nabigla. Matapang at mayabang na ipinahayag ni Zhao Feng na papatayin niya ang isa pang miyembro sa kanilang panig. Kanina, pinatay ni Zhao Feng ang isang rank 9 Ancient God sa ilalim mismo ng mga mata ng tatlong half-step God Lords. Ang tagumpay niya noon ay dahil wala ni isa sa kanila ang umaasa ng palihim na pag-atake. Ngunit ngayon, malakas na idineklara ni Zhao Feng na ang susunod niyang target ay ang isa pang rank 9 Ancient God, ang Ancient God Muyu. Hindi maganda. Kahit isang kalahating hakbang na God Lord ay hindi kayang harapin ang taong ito. Ang isip ng Ancient God Muyu ay puno ng pag-aalala. Kahit na mayroon siyang kalamangan, wala siya sa mood na ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa dalawang Ancient God ng Giant God Race. Sa atin dito, hindi ka magtatagumpay. Nagpalitan ng tingin sina Ice Jade at JLC, malupit ang mga ekspresyon nila. Kung hahayaan nilang magtagumpay muli si Zhao Feng at mawala ang isa pang rank 9, may natitirang dignidad pa ba sila? Kung gusto ko siyang patayin, walang sino man sa inyo ang makakapigil sa akin. Mahinahong sabi ni Zhao Feng. Imposible. Inutusan ng Ancient God JLC ang kanyang Darkwater Jail Dragon na protektahan ang Ancient God Muyu. Samantala, patuloy na tinugis ng Jail Dragon Claw si Zhao Feng. Ice Jade Lotus Platform. Ang Ancient God Ice Jade ay nagwagayway ng isang payat na kamay, at isang nakasisilaw na lotus platform ng yelo ang lumitaw sa ilalim ng mga paa ng Ancient God Muyu. Bagamat abala pa rin siya sa pagkontrol sa Thousand Berg Ice Domain, makakapagbigay pa rin siya ng partikular na antas ng tulong. Bukod dito,
Kapag binawi na niya ang Thousand Berg Ice Domain sa kakilakilabot na Divine Kingdom of Ice, ang kanyang mga kalaban ay halos imposibleng makatakas. Napakabilis, kasama ang Ice Jade Lotus Platform at Darkwater Jail Dragon, napakalma ng Ancient God Muyu. Hahaha. Malakas na tumawa si Zhao Feng nang lumitaw ang matinding space-time ripple sa kanyang katawan. Buzz. Swish. Siya ay nawala, at ang kanyang instant movement sa pagkakataong ito ay dinala siya sa medyo malayo. Nagulat si Ancient God Ice Jade. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang isang space-time ripple malapit sa Ancient God Jail Sea. Mag-ingat. Ngumisi ang Ancient God Ice Jade habang siya ay tumawag bilang babala. Ngunit ang Ancient God Jail Sea ay walang dala, dahil ang kanyang mga braso ay lumalaban sa mga anyo ng Darkwater Jail Dragon at Jail Dragon Claw. Ito ay lubos na nagpapahina sa mga kakayahan sa pagtatanggol ng kanyang orihinal na katawan. Nang marinig ang babala ng Ancient God Ice Jade, agad niyang naramdaman ang isang nakatagong space-time ripple at sumigaw siya ng may pagkadismaya. Chaos Origin Divine Fist. Isang maitim at malabo na kamao ang lumitaw mula sa kakaiba at baluktot na kumpol ng space-time at sumabog sa kanyang katawan. Ang kamao na ito ay sadyang hindi maiiwasan dahil ang kamao na ito ay pinalakas sa hindi kapani-paniwalang bilis ng time intent, napakabilis na naramdaman pa nga ng Ancient God Jail Sea na parang may hindi pagkakatugma ang espasyo at oras. Kinuha namin ang pain. Ang target niya talaga ay Ancient God Jail Sea. Itinikom ng Ancient God Ice Jade ang kanyang mga pilak ng ngipin. Ang Ancient God Jail Sea ay nasa isang mahinang kalagayan, at siya ay nasa malaking panganib laban sa kakilakilabot na pag-ataking ito. Kaboom! Ang Jail Sea ay napaatras ng kamao na ito, isang manipis na bakas ng dugo na lumabas sa kanyang bibig. Tunay na kahanga-hanga ang isang kalahating hakbang na Godlord na nakaunawa sa isang level 9 intent. Mahinang ungol ni Zhao Feng. Biglang lumitaw ang mga alon ng madilim na tubig sa katawan ng Ancient God Jail Sea, na lubhang nagpapahina sa kapangyarihan ng pag-atake ng Chaos Origin ni Zhao Feng. Dahil isa itong half-step na Godlord na may bloodline ng Ancient Soul Race, nagawa lang siyang saktan ng kamao, hindi siya binigyan ng isang nakamamatay na suntok. Lumitaw ang maliksi na figure ng isang pusa sa likod ng Ancient God Jail Sea, na humahampas sa kanya ng punyal na natatakpan ng mga pilak na ron. May pananambang na naman. Nang inig ang magandang katawan ng Ancient God Ice Jade, at nanlamig ang kanyang puso. Masyadong nakakatakot ang mga pagkana ng batang ito. Sa ibabaw, sinabi ni Zhao Feng na papatayin niya ang Ancient God Muyu, ngunit sa katotohanan, pinupuntirya niya ang Ancient God Jail Sea. Swoosh! Ang pilak na punyal ay tumusok sa matubig na katawan ng Ancient God Jail Sea. Kahit na nag-transform sa madilim na tubig, ang Ancient God Jail Sea ay umuungol pa rin, ang kanyang katawan ay naninigas at ang kanyang mukha ay nagiging puti. Ang Celestial Pendant Secret Dagger. Sa unang pagkakataon, sa wakas ay nagsalita si Yu Heng. Nakuha ng maliit na pass ang magnanakaw ang Celestial Pendant Secret Dagger mula sa treasury ng Heavenly Demon Hall. Pinagalitan nito ang pinakamataas na antas ng Heavenly Demon Hall. Ang dagger ay ginawa ayon sa mga lihim na pamamaraan ng Heaven's Legacy Race, at ilang natatanging sangkap ang ginamit sa pagbuo nito. Ito ay katumbas ng isang pinakamataas na kalidad na divine artifact. Nanatili si Yu Heng sa likuran at wala sa saklaw ng Thousand Berg Ice Domain. Parang wala siyang balak na makialam. O baka naman dahil may takot siya. Spatial movement. Itinuon ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata, agad na inilipat ang maliit na pass ang magnanakaw pagkatapos nitong magtagumpay sa palihim na pag-atake nito. Sa sandaling ito, boom! Bang! Dalawang malalaking iceberg sa loob ng Thousand Berg Ice Domain ang biglang bumaril mula sa ibaba ni Zhao Feng at ang maliit na pass ang magnanakaw. Ang pag-atake na ito ay nasa parehong antas ng pinakamataas na rank 9. Matapos bawiin ang Thousand Berg Ice Domain sa isang tiyak na antas, maaaring hatiin ng Ancient God Ice Jade ang kanyang atensyon sa paglulunsad ng mga pag-atake. Bagamat naiwasan ni Zhao Feng at ng maliit na magnanakaw na pusa ang dalawang iceberg na ito, nagtagumpay siya sa pag-abala sa kanilang pag-atake sa Ancient God Jail Sea. Pumunta ka. Bahagyang iwinagayway muli ni Ancient God Ice Jade ang kanyang kamay. Swish!
Ang pangalawang Ice Jade Lotus platform ay lumitaw sa ilalim ng Ancient God JLC, na nagbibigay para sa kanya ng isang layer ng depensa. Pagkatapos ng lahat, ang isang kalahating hakbang na Godlord ay hindi maaaring mawala. Mangolekta. Napilitan din ng Ancient God JLC na bawiin ang kanyang Jail Dragon Claw, ibinalik ang isang braso at ibinalik ang ilan sa kanyang kakayahang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang biglaang pag-atake ni Zhao Feng at ang pananambang ng maliit na pass ang magnanakaw ay nagdulot sa kanya ng matinding sugat, at nakaramdam pa rin siya ng matagal na takot. Hihihi. Matapos masaktan ng husto ang Ancient God JLC, marahan nang umiti si Zhao Feng, kumikilos na parang nagtagumpay ang kanyang plano. Hindi maganda. May naalala pa ang Ancient God Ice Jade. Pagkaraan ng ilang sandali, isa pang nakamamanghang pag-unlad ang naganap. Chaos Origin Divine Fist. Ang kabataang may panaginip na pilak na buhok ay lumitaw sa likod ng Ancient God Muyu. Crack. Ang Ice Jade Lotus platform sa paligid ng Ancient God Muyu ay agad na gumuho. Ang Ancient God Ice Jade ay naglagay ng higit na pagsisikap sa pagtatanggol sa Ancient God JLC, na nagpapahina sa mga depensa sa paligid ng Ancient God Muyu. Kaboom! Ang maitim na pilak na kamao ni Zhao Feng ay tumusok sa Ice Jade Lotus platform, at sa pamamagitan ng paglamon ng bahagi ng malamig na enerhiya, ito ay talagang lumakas. Hindi. Ang Ancient God Muyu ay sumigaw sa takot habang ginagamit niya ang lahat ng mayroon siya upang subukan at protektahan ang kanyang buhay. Nako, kinakaharap na niya ang Ancient God Resplendence at Ancient God Thundermount, kaya nahihirapan pa rin siya. At may mas nakakatakot pa. Bigla siyang nilamon ng alon ng space-time energy. Nag-slow motion agad ang katawan niya. Ang kanyang bilis ay pinabagal ng ilang dosenang beses. Kahit na siya ay nakagawa ng tugon sa pag-iisip upang gawing ancient soul body ang kanyang katawan, masyadong mabagal ang reaksyon ng kanyang katawan. Time intent. Ito ang huling naisip sa isipan ng Ancient God Muyu bago siya namatay. Huli na sina Ice Jade at JLC para pigilan ang kanyang kamatayan. Malungkot ang mga ekspresyon nilang dalawa, malamig ang kanilang mga puso. Sila ay paulit-ulit na nahulog sa mga pagkana ni Zhao Feng, ay pinangunahan ng kanilang mga ilong. Sa simula, naniniwala sila na ang target ni Zhao Feng ay ang Ancient God Muyu, hindi inaasahan na akitin niya ang Ancient God JLC sa isang bitag. Nang nasa labas na ng panganib ang Ancient God JLC, ibinalik ni Zhao Feng ang kanyang sibat pabalik kay Muyu. Sa huli, ibinalik niya ito sa kanyang orihinal na target. Arg! Ang kaluluwa ng Ancient God Muyu ay sumigaw, at pagkatapos ay ang katawan at kaluluwa ng Array Master na ito ay winasak ni Zhao Feng at ng dalawang Ancient God ng Giant God Race. Sinabi ko na noon, kung gusto ko siyang patayin, walang sino man sa inyo ang makakapigil sa akin. Walang pakialam na sabi ni Zhao Feng habang kinukuha niya ang interspatial na dimensyon ng Ancient God Muyu, at dinagdagan pa ang kanyang mga samsam. Ang sukat na kinaroroonan nila ay maraming kayamanan. Ang ani ng Ancient Soul Race ay hindi dapat mas masahol pa kaysa sa Giant God Race. Ikaw. Galit na galit ang Ancient God Ice Jade kaya nanginginig siya. Samantala, ang Ancient God JLC ay talagang pakiramdam na maswerte. Brother Zhao. Magaling. Tumawa si Xin Wuang. Hindi pa rin siya nakakuha ng anyo ng isang Giant God, ngunit nagawa niyang makipaglaban ng pantay-pantay sa Ancient God Destruction Flow. Habang nakikipaglaban si Xin Wuang, ang kanyang katawan ay umaalon sa lakas ng isang batas, at ang kanyang mga pag-atake ay paminsan-minsan ay sesabog na may intent ng isang Godlord. Maaaring sabihin ng isang tao na ang kanyang paglilinang ay umabot na sa kalahating hakbang na antas ng Godlord. Kung pipiliin niyang kunin ang kanyang Giant God form, maaaring madali niyang durugan ang Ancient God Destruction Flow. Isa pang patay. Kayong dalawa. Paano mo ito nagulo? Ang Ancient God Destruction Flow ay halos sumabog sa isang agos ng kabastusan. Siya lang ang nagpipigil sa mga pag-atake ni Xin Wuang habang ang dalawa pang kalahating hakbang na Godlords ay nakikitungo lang sa dalawang rank 8s at isang rank 9. Ito ay dapat na isang madaling gawain. Ngunit pagkatapos ng napakaraming oras na lumipas, ang lahat ng nangyari ay ang dalawang rank 9 Ancient Gods sa kanilang panig na pinatay. Kayong tatlong tanga. Ang taong ito ay mayroon ng mataas na lupa pagdating sa bilis,
ngunit nagpa siya kang makipaglaban sa kanya at natalo ang dalawang rank 9s. Sa likuran, sa wakas ay hindi napigilan ni Yu Heng na magmura. Bilang isang manonood, nagkaroon siya ng mas malinaw na pagkaunawa sa sitwasyon. Gayunpaman, masyadong mabilis ang lahat at masyadong malikot ang mga pokona ni Zhao Fang, kaya wala siyang oras para pigilan ang mga ito. Ngayon, wala na siyang panahon para sawayin ang tatlong kalahating hakbang na God Lord. Ang kanyang sariling problema ay darating. Biz. Buzz. Ang tunog ng hukbong dagat ng insekto ay nagmula sa likuran ni Yu Heng. Itong enerhiya. Hindi ako makapaniwala. Ang pinakamalaking kaaway ng aking locust moth race. Puputulan ko ang bangkay mo. Ang tinig ng inang locust moth, na nababalot ng nakakagigil na puot, ay umalangaw-ngaw sa kaluluwa. Ang target nito ay walang iba kundi si Yu Heng. Pagkalipas ng ilang sandali, nilamon ng daan-daang milyong moth larvae ang mundo, na lamusong patungo kay Yu Heng sa isang malawak na dagat ng mga insekto. King of Gods, Kabanata 1388. Supilan ang 10,000 races. Sa loob ng Thousand Berg Ice Domain. Whoosh! 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 Ang tatlong half-step na God Lords ay tumayo kasama ang Ancient God Ice Jade sa kanilang gitna, ang kanilang mga ekspresyon ay seryoso. Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang kalamangan sa bilis upang patayin ang dalawang rank 9 Ancient God at kahit na nasugatan niya ang kalahating hakbang na God Lord. Ito ay nagbigay sa kanila ng isang napakalaking psikolohikal na suntok at ginawa silang lubhang maingat. Hindi na nila kayang bayaran ang anumang pagkalugi. Sa kabutihang palad para sa kanila, kasama ang tatlong half-step na God Lords na nagtutulungan, kahit isang taong may dobleng bilis ni Zhao Fang ay hindi makakahanap ng kahinaan. Ngunit sa oras na ito, biglang nagbago ang sitwasyon. Buzz. Hum. Isang malawak na hukbo ng moth larvae ang lumabas mula sa likuran ni Yu Heng, nilalamon ang lupa sa kanilang kabaliwan at puot. Naramdaman ng lahat na nanlamig ang kanilang puso sa tanawing ito. Sa sandaling ang locust moth race ay tunay na nagsimulang gumamit ng kanyang mga taktika sa alon, kahit na ang pagkakaroon ng isang mas mataas na paglilinang ay maaari lamang tumakbo. Imposibleng direktang harapin ang banta na ito. Ano ang nangyayari? Si Zhao Fang at ang tatlong miyembro ng Giant God Race ay natulala. Ang tatlong half-step na God Lords ng Ancient Soul Race ay lalong napangiwi. Ang kanilang sitwasyon ay mas malala pa ngayon. Nasa harap nila ang mga miyembro ng Giant God Race habang nasa likod nila ang Moth Larvae Army. Anong gagawin natin? Tanong nilang tatlo kay Yu Heng, na responsable sa paghawak sa likuran. Noong sinimulan nila ang plano, hiniling ni Yu Heng na siya ay ilagay sa likuran, at pinanatili niya ang kanyang lakas at tila walang balak na sumali. Naghinala sila na si Yu Heng ang nag-akit sa Locust Moth Race. Sa sandaling ito, sa pinakaharap na linya ng dagat ng insekto, si Yu Heng ay nakatayong mag-isa at mahinahong sinabi. Ang mga lahi ng insekto ay talagang may mahusay na pang-amoy. Para bang ang reaksyon ng mga insektong ito ay kumpleto sa kanyang inaasahan. Sumali ka sa akin sa ngayon. Sa wakas ay ibinigay ni Yu Heng ang kanyang utos sa tatlong half-step na God Lords. Ang tatlong half-step God Lords ay nagulat sa utos na ito. Sumali ka. Lalaban ba tayo sa Locust Moth Race? Iyan ay hindi matalino. Nag-alinlangan silang tatlo, ngunit hindi nila sinuwi ang utos. Bago pumasok sa Ancestral Legacy Treasury, nakatanggap sila ng tahasang utos na makinig sa lahat ng sinabi ng misteryosong kabataan. Whoosh! 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 Ang tatlong half-step God Lords ay mabilis na umatras sa tabi ni Yu Heng. Hindi sila napigilan ng grupo ni Zhao Fang. Bukod dito, sabik din silang makalayo sa hukbo ng moth larvae. Sa sandaling mahuli sila sa dagat ng insekto, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Itong mga bastos, anong plano nila? Gusto nila tayong patayin, ngunit ngayon ay sumuko na sila. Ang mga miyembro ng Giant God Race ay nataranto lahat. Nagkatinginan sina Zhao Fang at Xin Huang at mabilis na nagdesisyon. Manood muna tayo. Sa sandaling magsimulang magmukhang hindi ka panipaniwala, dadalhin ko kayong lahat sa spacetime robe at pagkatapos ay tatakas. Mahigpit na sabi ni Zhao Fang. Ang tanging taong hindi niya makita sa panig ng Ancient Soul Race ay si Yu Heng. Nako,
Ang taong ito ay hindi gustong sumali sa nakaraang labanan. Ang kabataan ba ay miyembro ng lahi ng sinaunang kaluluwa? Biglang tanong ni Zhao Feng. Hindi. Si Xin Huang at ang iba pa ay tumanggi ng walang dalawang isip. Ang mga miyembro ng Giant God Race ay sobrang sensitibo sa bloodline energy ng kanilang mga mortal na kalaban, ang Ancient Soul Race. Matagal nang napansin ni Zhao Feng na ang enerhiya ng bloodline ng misteryosong kabataan ay nakatalukbong at hindi maarap. Sa sandaling ito, nakiisa si Yu Heng sa tatlong half-step na God Lords. Ang agos ng mga insekto ay sumugod, ngunit sila ay madaling nawasak ng tatlong kalahating hakbang na God Lord. Ang mga insektong ito ay walang pinagkaiba sa mga langgam sa harap ng isang kalahating hakbang na God Lord. Ang kabagsikan ng mga taktika ng alon ng Locust Moth Race ay pangalawa. Ang nakakatakot ay kung paano nito naubos ang lakas ng isang tao. Sa ating lakas, kung tayo ay magtutulungan, hindi ganoon kahirap talunin ang inang balang. Kaya lang, ito ay kukuha ng malaking halaga ng enerhiya at mukhang hindi katumbas ng halaga. Ang Ancient God Destruction Flow ay nagpahayag ng kanyang mga pagdududa. Tumayo si Yu Heng sa gitna at mahinahong nag-utos. Kapag pinalayas ko na ang mga insekto, kunin ang Ancestral Artifact Fragment. Ano? Ang tatlong half-step na God Lords ay natigilan. Itaboy ang mga insekto. Kunin ang Ancestral Artifact Fragment. Hindi nila lubos na naiintindihan ang ibig sabihin ni Yu Heng. Kung gayon, paano kung pagod na tayo matapos talunin ang mga insekto at salakayin tayo ng mga miyembro ng Giant God Race? Ang Ancient God Ice Jade ay medyo hindi nasisiyahan. Itong si Yu Heng ay masyadong nagmamadali. Hindi ba niya napagtanto kung anong uri ng presyo ang dapat bayaran para talunin ang mga insekto? Una, ako lang ay sapat na. Pangalawa, hindi sila maglalakas loob. Si Yu Heng ay unti-unting nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagkainip. Ikaw lang mag-isa. Ang tatlong half-step na God Lords ay hindi maiwasang manginig sa gulat, ngunit pagkatapos ay nakita nilang katawa-tawa ang ideya. Ang kapintasan lang ay ang batang iyon. Iisipin na magkakaroon siya ng kalamangan sa bilis sa Divine Kingdom Dimension na ito. Ungol ni Yu Heng. Ang isang kalamangan sa bilis ay talagang medyo mahirap. Ayon sa kanyang orihinal na plano, nang sumalakay ang kanyang grupo, tiyak na Atres ang grupo ng Giant God Race. Hindi niya inaasahan na susubukan ni Zhao Feng na suriin ang kanyang lakas. Nangangahulugan ito na hindi niya magawang panatilihin ang kanyang distansya mula sa sinaunang kuta, at sa sandaling tumagas ang kanyang enerhiya, mararamdaman ito ng mga insekto. Sa huli, naamoy ito ng Locust Moth Mother, at ang reaksyon nito ay mas nakakatakot kaysa sa inaakala. Kaagad, ang grupo ng Ancient Soul Race ay inaatake mula sa magkabilang panig. Sa sitwasyong ito, ang tanging pagpipilian niya ay ipakita ang ilan sa kanyang lakas. Magpahinga na kayong lahat. Bahagyang nagtaas ng kamay si Yu Heng, at isang kakaiba at sinaunang enerhiya ang nagsimulang bumangon mula sa kanyang katawan. Habang nangyari ito, lumitaw ang mga sinaunang pattern sa kanyang balat, tulad ng kaliskis ng isda at parang balat ng pagong. Itong enerhiya. Patayin. Sinira ko ang aking tahanan, pinatay ang aking ina at lola, nanumpa ako na pipirapirasuhin kayo. Ang malamig na boses ng inang insekto ay umalangaw mula sa napakalaking pugad sa likod ng hukbo ng dagat ng insekto. Parami ng parami ang mga insekto na dumami. Ang napakalaking pugad ay sumuko pa sa pag-atake sa sinaunang kuta para salakayin si Yu Heng. Nagbigay ito ng matinding takot sa tatlong half-step na God Lords. Ang pag-atake ng mga insektong ito ay napakabaliw. Maaari ba akong pigilan ng isang grupo ng mga langgam? Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa gwapong mukha ni Yu Heng. Pagkatapos, ang mga sinaunang pattern sa kanyang katawan ay biglang naglaho. Kasabay nito, muling pinigilan ng enerhiyang iyon ang sarili. Ang Ancestral Artifact Fragment ay bamulong sa sarili. Dahil sa enerhiyang ito, nabaliw ang mga insekto, at pagkatapos ay mabilis itong napigilan. Pagkatapos, buong pagmamalaking tumayo si Yu Heng sa lupa, dahan-daang ibinuka ang kanyang mga braso. Ang kanyang katawan ay nagsimulang maglabas ng isang sinaunang enerhiya na tila kasing lalim ng isang kalaliman.
Ang sinaunang enerhiya na ito ay napuno ng napakatindi at malupit na aura na tila tinitingnan ang nakaraan at kasalukuyan ng may paghamak. Boom! Swish! Ang malupit na enerhiya na ito ay pumailan lang sa kalangitan, na sinamahan ng ginto at pilak na mga daloy ng enerhiya. Nagdulot ito ng bahagyang panginginig sa buong sukat. Kahit nasa malayo sila, nararamdaman pa rin ni Zhao Feng at ng iba pa ang nangingibabaw na enerhiya ng bloodline. Ang bloodline energy na ito, na pinalilibutan ng ginto at pilak, ay nagsimulang maglabas ng imahe ng isang dambuhalang Ancient God Devil. Buzz! Ang imahe ng Ancient God Devil ay nakakabit kay Yu Heng at tila lalong nagiging totoo. Nagsimulang magbagong anyo ang mukha, katawan, at buhok ni Yu Heng, na naging higit na katulad ng Ancient God Devil. Sa isang kisap mata, ang katawan ni Yu Heng ay tumaas sa 100 talampakan, at ang kanyang buong katawan ay natabunan ng ginto at pilak na liwanag. Naglabas siya ng isang sinaunang enerhiya na tila tinitingnan ang buong mundo ng may panunuya at pang-aalipusta. Ano ang nangyayari? Ang tatlong half-step na Godlords ay nagsimulang mahihirapang huminga, ang kanilang mga katawan at mga bloodline ay hindi mapigil na nanginginig. Sa sandaling ito, nahirapan silang mag-isip tungkol sa paggamit ng kanilang lakas. Ang mga miyembro ng Giant God Race sa di kalayuan ay naalarma at natakot. Ang kanilang mga kadugo ay hindi maipaliwanag na nagsimulang magbunga at manginig sa takot. Anong bloodline ba ito? Pakiramdam ni Zhao Feng, kahit ang sarili niyang katawan at bloodline ay lumalayo sa kanyang kontrol. Maging ang kanyang Chaos Origin Divine Power ay nagsisimula ng mawalan ng kontrol. Hindi lang ang kanyang katawan, maging ang kanyang God Spiritual Eye ay nagsisimula na ring manginig. Ang origin center ng kanyang God Spiritual Eye, ang Dreamy Silver Origin Energy, ay patuloy na nanginginig sa pagkabalisa. Bakit? Tinakpan ni Zhao Feng ang kanyang ulo gamit ang kanyang kamay habang siya ay dinaig ng pagkahilo na umabot hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang isang nakakatakot na kapaligiran ay nagsimulang kumalat sa buong mundo. Ang hindi mabilang na moth larvae ay nagsimulang manginig at bumagsak sa lupa habang papalapit sila kay Yu Heng. Boom! Bang! Ang napakalaking pugad na lumulutang sa kalangitan ay bumagsak sa lupa sa ulap ng alikabok. Paano ito nangyari? Umalangaw-ngaw ang nakakatakot na boses ng inang locust moth. Kahit na ang ikasampung ranggo na locust moth race ay nanginginig pa rin sa takot bago ang enerhiyang ito. Kasabay nito, sa harap ng gumuho na kuta, ang ancestral artifact fragment ay tumawag sa takot at pagkabigla. Imposible. Hindi pwede ito. Ito ang God Eye Era. Bakit lalabas iyon? Supilan ang 10,000 races. Natapos na si Yu Heng na mag-transform bilang isang Ancient God Devil, at sumabog siya ng may ginto at pilak na ningning habang dahan-dahan siyang nagsalita sa isang boses na nanginginig sa langit. Sa sandaling ito, ang lupa ay sumabog habang ang lahat ng mga nilalang na ipinanganak mula sa mga linya ng dugo ay sumisigaw sa takot. Whoosh! 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 Daan-daang milyong mga insekto ang sumabog at namatay sa harap ng enerhiyang ito ng bloodline na maaaring sugpuin ang lahat ng 10,000 lahi. Arg! Ang mga Yao God na iyon na nakatago sa ilalim ng lupa sa malapit ay hindi rin nakaligtas. Sa pinakamagandang kaso, dumuyugaw sila mula sa kanilang mga orifice, at sa pinakamasamang kaso, sumabog lang sila at namatay. Boom! Ang dimensyon mismo ay nanginginig, at tila isang alon ng dugo ang dumadaloy dito. Ugh! Ah! Maging ang Ancient God Resplendence at Ancient God Thundermount, na medyo nasa malayo, ay hindi napigil ang mapaungol at samuka ng dugo. At ito ay mga miyembro ng Giant God Race, na may lubhang kakilakilabot na mga bloodline at pisikal na konstitusyon, at pareho silang mga Ancient God. Supilan ang 10,000 races. Anong uri ng lahi ang maaaring magkaroon ng ganoong kapangyarihan? Kumukulo ang dugo ni Zhao Feng, at siya mismo ang halos samuka ng dugo. Sa kabutihang palad, ang kanyang Chaos Origin Divine Power ay matibay at ang kanyang Divine Stage ay matatag, at mayroon din siyang proteksyon ng Space-Time Robe. Tanging ang tatlong half-step na Godlords sa tabi ni Yu Heng ang nakalaya mula sa mga epekto ng supilan ang 10,000 races. Masyadong nakakatakot. Ang tatlong half-step na Godlords ay huminga ng malamig na hangin. Halos hindi mapigil ang panginginig ng mga bloodline sa kanilang katawan.
Sa paligid nila, sa loob lamang ng ilang segundo, ilang daang milyong insekto na lang ang natitira, at milyon-milyon ang namamatay bawat segundo. Upang labanan ang pagsupil sa gayong linya ng dugo, ang isa ay kailangang magkaroon ng mataas na bloodline at mataas na paglilinang. Ang mga ordinaryong moth larvae na ito ay nagkaroon lamang ng paglilinang ng isang ordinaryong true god. Ang pagsupil sa enerhiya lamang ay sapat na upang sila ay sumabog. Malowa. Dahan daw ang iniabot ni Yu Heng ang isang kamay, na nagradiated ng nakakatakot na divine gold silver light na tumagos sa kalawakan at diretsyong bumaril sa moth larvae mother hive. Sa sandaling ito, ang kanyang pag-atake ay talagang napunit ang time intent ng dimensyong ito at lahat ng iba pang mga paghihigpit, na naglalakbay ng ilang libong li. Arg! Napasigaw sa takot ang inang balang. Ang napakalaking pugad ay agad na naglaho, na naging daan-daang milyong insekto na nagkalat sa bawat direksyon. Whoosh! 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 Makalipas ang 10 segundo, umatras na ang lahat ng mga insekto. Ang natitira na lang ay lupang makapal na may mga bangkay ng bug. Natahimik ang buong mundo. Sa sandaling ito, isang tao lamang ang umiiral sa mundong ito. Buong pagmamalaki na tumitingin sa sinaunang, naghahari ako. Ang bawat galaw ni Yu Heng ay naglalaman ng kaisipang ito, isang malupit at dominanteng kalikasan na maaaring makabasag ng lahat sa mundo. Sa sandaling ito, wala siyang katawan ng isang tao, o katawan ng isang true god o ancient god, ang kanyang katawan ay isang ancient god devil. Ang ancestral artifact fragment, naubos mo na ang iyong low origin. Wala ka sigurong lakas para labanan ako. Si Yu Heng ay dahan-daang nagsimulang maglakad patungo sa sinaunang kuta. Sa harap ng sinaunang kuta, ang ancestral artifact fragment ay nanginginig sa pagkabigla, ngunit hindi ito sumuko. Ulong ito. Ang Ancient Race Duplication Plan, tama ba? King of Gods, Kabanata 1389. Ancient Race Duplication. Ang ancestral artifact fragment ay nanginginig sa pagkabigla, ngunit hindi ito sumuko. Ulong ito. Ang Ancient Race Duplication Plan, tama ba? Ang Ancient Race Duplication Plan. Ang mga miyembro ng parehong Ancient Soul Hall at ang Giant God Race ay natigilan. Sa 10,000 Ancient Race, ang numero 1 lahi ay ang 10,000, na sumugpo sa 10,000 karera at nang ibabaw sa Wildlands. May plano ang matalinong Heaven's Legacy Race na i-duplicate ang bloodline na ito para makontrol nila ang Supreme Innate God Devil bloodline ng 10,000. Ang planong ito ay ang 10,000 Duplication Plan. Miyembro siya ng Heaven's Legacy Race. Ang tatlong half-step na God Lords of Ancient Soul Hall ay natigilan ng ilang sandali, at pagkatapos ay bigla silang nagkaroon ng haka-haka tungkol sa pagkakakilanlan ni Yu Heng. Ang Ancient Race Duplication Plan ay isang plano ng Heaven's Legacy Race, at sa kanilang paglalakbay, si Yu Heng ay lubos na kumpiyansa pagdating sa pagdisarma sa mga bitag ng Heaven's Legacy Race. Bukod dito, pamilyar si Yu Heng sa dimensyong ito at mayroon pa siyang mapa. Talagang miyembro siya ng Heaven's Legacy Race. Ang mukha ng Ancient God JLC ay nagulat, at ang kanyang puso ay tumibok sa takot. Ang Heaven's Legacy Race ay isang mythical race sa top 5 nanograms 10,000 ancient races. Ang Heaven's Legacy Race ay hindi makapangyarihan pagdating sa pakikipaglaban, mas mababa pa sa Ancient Soul Race sa aspetong ito. Ngunit may dahilan kung bakit inukupa ng Heaven's Legacy Race ang rank 3. Lahat ng miyembro ng Ancient Soul Hall ay tumingin kay Yu Heng na may iba't ibang mga mata. Sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit malaki ang tiwala ng God Lords of Ancient Soul Hall sa mga plano ng God Lord Stellar Aspect. Ito ay dahil kapwa si Yu Heng at God Lord Stellar Aspect ay mga miyembro ng Heaven's Legacy Race, at sa harap ng third-ranked Heaven's Legacy Race, ang lakas ng Ancient Soul Race ay hindi gaanong mahalaga. Nagtagumpay ang Ancient Race Duplication Plan ng Heaven's Legacy Race. Madilim ang tingin ni Xin Wuang habang nagdududa siyang bumubulong. Ang Heaven's Legacy Race ay matagal nang nawala ng walang bakas, at maraming taon na ang nakalipas mula nang simulan ang Ancient Race Duplication Plan. Kahit ang mga dalubhasa ng God Lord na nakaligtas mula sa Ancient Era ay hindi nakatitiyak kung nagtagumpay ang planong ito o hindi. Tama. Ito ang resulta ng Ancient Race Duplication Plan ng aking lahi.
Tinitigan ni Yu Heng ang ancestral artifact fragment at buong pagmamalaking sinabi. Sa sandaling ito, inamin ni Yu Heng ang kanyang pagkakakilanlan bilang miyembro ng Heaven's Legacy Race at inamin din ang pinagmulan ng tyrannical bloodline energy sa kanyang katawan. Nakatitig ang lahat kay Yu Heng, puno ng gulat ang kanilang mga mata. Hindi ka totoong miyembro ng ancient races. Maingat na sinuri ng ancestral artifact fragment si Yu Heng at nagtapos. Ano? Ang Ancient God Sundermount, Ancient God Jailsi, at lahat ng iba pa ay natigilan. Si Yu Heng ay nagpakawala lang ng lakas na yumanig sa kalangitan at tinakot ang lahat ng 10,000 lahi, ngunit ang ancestral artifact fragment ay talagang nagsabi na si Yu Heng ay hindi isang tunay na miyembro ng sinaunang lahi. Makipagtulungan kayo at kunin ang ancestral artifact fragment. Malamig na bamantong hininga si Yu Heng. Ang bloodline ng ancient races sa kanyang katawan ay tunay na isang semi-tapos na produkto. Oo, ang 3 kalahating hakbang na God Lords ng Ancient Soul Hall ay agad na sumang-ayon at sumulong. Kahit na naniniwala sila sa lakas ni Yu Heng, ang ancestral artifact fragment ay hindi mahina. 3 magkahiwalay na anggulo ang pag-atake nilang 3. Samantala, inatake ni Yu Heng ang ancestral artifact fragment mula sa harapan. Anong gagawin natin? Medyo natarante si Ancient God Resplendence. Kasalukuyang may 3 party na natitira sa field. Ancient Soul Hall, ang Ancestral Artifact Fragment, at ang Giant God Race Team. Sa mga ito, ang kanilang koponan ang pinakamahina. Samantala, ang kanilang mga kaaway, ang koponan mula sa Ancient Soul Hall, ang pinakamalakas. Obserbahan ang sitwasyon at abangan ang anumang pagbabago. Bulong ni Xin Huang. Bagamat nagiging delikado na ang sitwasyon, hindi sila basta-basta makaalis. Ang Giant God Race ay pumasok sa dimensyong ito upang makaipon sila ng maraming mapagkukunan hanggat maaari para sa mabilis na pag-akyat ng kanilang lahi. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na magpapadala rin ang Ancient Soul Hall ng mga tao, na malamang na umani ng malaking ani. Nangangahulugan ito na ang Ancient Soul Hall ay magiging mas malakas kaysa dati. Bukod dito, si Yu Heng at ang 3 half-step na God Lords of Ancient Soul Hall ay naghahanda para sakupin ang ancestral artifact fragment. Kapag nagtagumpay sila, lalakas lang ang Ancient Soul Hall, na ginagawang imposible para sa Giant God Race na muling bumangon at makapaghiganti. Gayunpaman, ang mga miyembro ng Giant God Race ay hindi nang ahas na kumilos ng walang ingat. Na-activate na ni Yu Heng ang kapangyarihan ng Ancient Races, at ang kakilakilabot na kapangyarihang ito ay sapat na upang agad na paksain ang isang rank 9 Ancient God. Kahit si Xin Huang ay hindi nang ahas na harapin ito ng direkta. Ang Ancestral Artifact Fragment, itigil mo ang iyong pagtutol. Ang mapasuko ko ay isang karangalan. Bahagyang napangiti si Yu Heng habang sinasamahan niya ang 3 half-step na God Lords ng Ancient Soul Hall sa paligid ng Ancestral Artifact Fragment. Kung sa tingin mo tatanggapin kita, nangangarap ka. Umalangaw-ngaw ang fragment ng ancestral artifact na may galit na galit. Boom! Ang ancestral artifact fragment ay sumabog na may kakilakilabot na time energy, isang nakasisilaw na puting liwanag na naghuhugas sa ibabaw ng lupa. Ang 3 kalahating hakbang na God Lords of Ancient Soul Hall ay bahagyang huminto, ang enerhiya ng oras sa kanilang paligid ay lumiliko at humahadlang sa kanilang mga katawan. Matigas ang ulo at tanga. Nanlamig ang mukha ni Yu Heng habang siya ay bumababa. Bigla, nang ang enerhiya ng oras na inilabas ng ancestral artifact fragment ay tumama sa katawan ni Yu Heng, ito ay gumuho at nagkalat. Napakalakas. Nakakatakot. Ang 3 miyembro ng Ancient Soul Hall at ang mga miyembro ng Giant God Race ay nabigla sa tanawing ito. Ang kakilakilabot na enerhiya ng oras na iyon ay talagang gumuho sa unang pakikipag-ugnayan sa ancient race ng God Devil Body ni Yu Heng. Kailangang mapagtanto ng isang tao na ang enerhiya ng oras na inilabas ng ancestral artifact fragment ay nilagyan ng time law. Ang sinumang mas mahina kaysa sa God Lord ay magiging walang magawa laban dito. Ancient Races, God Devil Body. Malalim na sinabi ng ancestral artifact fragment. Ang kapangyarihan ng ancient race ay talagang sobrang nakakatakot. Kahit na hindi kumpleto ang bloodline sa katawan ni Yu Heng, isa pa rin itong walang kapantay at malupit na lakas.
Isumite na lang. Pagkalapit ni Yu Heng, dahan-dahan niyang inunat ang kanyang braso, at pagkatapos ay isang nakakatakot na divine gold silver light ang tumagos sa kalawakan at lumapit sa ancestral artifact fragment. Sa sandaling ito, pinunit ng kanyang pag-atake ang nakapaligid na time intent at lahat ng mga paghihigpit at nagpahaba ng ilang libong li sa kalawakan. O hindi. Ang ancestral artifact fragment ay lumitaw na nagulat. Buzz. Buzz. Isang misteryosong puting liwanag ang agad na sumabog mula sa fragment. Kasabay nito, kumalat ang walang katulad na enerhiya ng time, na lumilikha ng isang protection na halo na nagtangkang pahinain ang pag-atake ni Yu Heng. Naisip na medyo mas matagal bago gawin iyon, ang banal na gintong pilak na liwanag na maaaring sirain ang lahat ay sumabog pa rin sa enerhiya ng oras na ito. Gamit ang kaunting oras na ito, ang ancestral artifact fragment ay nagbago sa isang streak ng space-time light at naglaho sa malayo. Swish. 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 Hinabol ng tatlong miyembro ng Ancient Soul Hall. Walang kabuluhang pagtutol. Naging malamig ang ekspresyon ni Yu Heng habang dahan-daang itinaas ang kanyang mga kamay. Nagsimulang lumaki ang mga lambot ng ginto at pilak mula sa kanyang katawan, na naglalabas ng mapanganib na enerhiya na humahanga sa mundo. Hindi maganda. Si Yu Heng ay gagamit ng ilang lihim na sining. Nagdilim ang ekspresyon ni Zhao Fang. Sa sandaling ito, ang dreamy silver ball sa kanyang God Eye Dimension ay mas mabilis na umiikot, na naglalabas ng napakaraming panaginip na liwanag. Kinabahan din ang tatlong miyembro ng Giant God Race. Ang lakas na ipinakita ni Yu Heng ay sadyang napakahusay. Kasama ang tatlong half-step God Lords, wala siyang karibal. Nakita din ng tumatakas na ancestral artifact fragment ang tanawing ito at nanginginig sa takot. Ngunit sa sandaling ito, kumislap ang mga mata ni Yu Heng. Pagkaraan ng ilang sandali, ang nakakatakot na enerhiya sa kanyang katawan ay hamina, at ang bahagi ng kanyang God Devil body ay naging transparent. Sa pag-iisip mula kay Yu Heng, naglabas siya ng isang maliit na puting test tube na kasing laki ng isang daliri mula sa kanyang interspatial na dimensyon. Sa loob ng tubo na ito ay may gintong pilak na dugo. Swish. Ang dugo sa test tube ay umagos palabas ng tube at papunta sa bibig ng God Devil body ni Yu Heng. Boom! Agad na lumaki ang enerhiya ni Yu Heng, at ang sinaunang enerhiyang iyon na maaaring tingnan ang buong mundo ng may paghamak muli ay naging sanhi ng panginginig ng lahat ng mga bloodline sa paligid. Nabawi niya ang kanyang lakas at mas malakas pa kaysa dati. Natigilan si Xin Wuang. Hindi maganda. Nararamdaman ng ancestral artifact fragment ang takot sa puso nito na lumalaki. Kung magpapatuloy ito ay talagang mahuhuli ni Yu Heng. Sa sandaling ito, ang ancestral artifact fragment ay biglang nakaramdam ng tugon. Agad itong nagbago ng direksyon at nagsimulang lumipad pabalik sa nasirang kuta. Huwag mo nang isipin ang pagtakas. Ang tatlong miyembro ng Ancient Soul Hall ay nasa mainit na pagtugis. Ngayong alam na nila ang pagkakakilanlan ni Yu Heng at God Lord Stellar Aspect, na puno sila ng pagsisisi sa kanilang mga ginawa noon. Sa sandaling ito, nais lamang nilang ilagay sa lahat ng pagsisikap at magambag hanggat maaari. Bigla. Swish. Isang puting liwanag ang bumaril mula sa sinaunang kuta. Ancient God Cheng yun. Gulat na sigaw ng mga miyembro ng Giant God Race. Ang malakas na pagpigil sa space-time ay pumihil sa kanila na mapansin na ang Ancient God Cheng yun ay nakatago sa loob. Nagulat din si Zhao Fang, at ginamit niya ang kakayahan ng kanyang kaliwang mata para silipin ang sinaunang kuta. Gayunpaman, ang pagtingin sa mga dingding ng kuta ay napakahirap, at kung ano ang nakikita niya ay labis na nabaluktot. Parang may independenteng sukat sa loob ng kuta. Naunawaan kaagad ni Zhao Fang. Sinubukan niyang tingnan ang mga dingding ng kuta noon, ngunit hindi siya nagtagumpay. Nang biglang sumingit ang Ancient God Cheng yun ay sa wakas ay naunawaan na niya ang nangyayari. Swish. Ang Ancient God Cheng yun ay mabilis na lumapit sa ancestral artifact fragment. Pigilan mo siya. Ang Ancient God Ice Jade ay tumawag sa alarma. Ngunit huli na. Ang Ancient God Cheng yun ay gumalaw ng may hindi kapani-paniwalang bilis. Sa sandaling hinawakan niya ang ancestral artifact fragment, nagpadala siya ng enerhiya at isang lihim na sining dito, at nagsimula silang dalawa na magtulungan. Swish! Sa isang kislap ng liwanag,
Tumakas silang dalawa sa sinaunang kuta. Mabilis silang tumakas. Itinigil ni Yu Heng ang kanyang sikretong sining at dahan-daang lumapit sa kuta. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang tatlong half-step na God Lords of Ancient Soul Hall ay agad na tumingin kay Yu Heng, naghihintay sa kanyang mga utos. Pumasok ka. Walang pakialam na sabi ni Yu Heng, walang takot ang kanyang mukha. Kasabay nito, ang kanyang God Devil body ay nagsimulang dahan-daang lumiit, at ang nakakatakot na sinaunang enerhiya ay nagsimulang maglaho na parang nagtitipid ng enerhiya si Yu Heng. Ano ang tungkol sa kanila? Sinulyapan ng Ancient God JLC ang pangkat ng Giant God Race. Kapag nakuha na natin ang Ancestral Artifact Fragment, wala nang magiging problema. Bahagyang ngumiti si Yu Heng at naunang pumasok sa sinaunang kuta. Ang kanilang maliit na koponan ay malayong mas malakas kaysa sa koponan ng Giant God Race mula sa simula. Kapag nakuha na nila ang Ancestral Artifact Fragment, ang pagpatay sa Giant God Race team ay magiging isang madaling gawain. Swoosh! Ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall ay pumasok lahat sa gumuhong kuta. Ang kanilang mga enerhiya ay ganap na naglaho. Ang mga miyembro ng Giant God Race at si Zhao Feng ay nakatayo sa kanilang orihinal na posisyon, hindi sigurado kung ano ang dapat nilang gawin. Brother Zhao, ano sa tingin mo? Tanong ni Xin Huang. Ang pagpasok sa sinaunang kuta ay walang alinlangan na mas mapanganib na pagpipilian, ngunit hindi ito tulad ng maaari nilang iwanan ang dimensyong ito. Bukod dito, kung papayagan nila ang koponan ni Yu Heng na makuha ang Ancestral Artifact Fragment at walang habas na dambong sa dimensyong ito ng mga mapagkukunan, ang Giant God Race ay hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataon sa muling pagkabuhay. Pumasok tayo at tingnan ang paligid. Matigas na sabi ni Zhao Feng matapos itong pag-isipang mabuti. Sa sandaling makapasok ang pangkat ni Yu Heng sa kuta, ang kakaibang aktibidad sa kanyang God Spiritual ay sa wakas ay nagsimulang kumalma. Mula dito, makikita ng isa na ang kanyang kaliwang mata ay may koneksyon sa Ancient Race. Ito na marahil ang isa sa tanging pagkakataon niya upang matuklasan ang mga sikreto ng kanyang kaliwang mata.